Magandang araw po sa lahat. Ako po si Staff Sergeant Juniver Antonio from San Fernando, Bukidnon. Dati po kong assign ng 8th Infantry Battalion ng Port Eddy, 4th Infantry Division, tapos nalipat po ako dito sir ng 2017. 8IB, alam na alam ko yung 8IB. Doon kayo dati sa Maramag. Nung panahon namin, di ba Yes, sa sir. Maramag dati siya eh. Maramag. Maramag, oh. Nagka-encounter nga kami doon sa Kadingilan dahil sa 8IB. So, hindi ka pa nagpapakilala eh. Na ako yung champion ng rifle ngayong 2024 AARM. Eh, dapat manggaling sa'yo. Yes, sir. Ako po yung rifle overall individual champion ng Asian Armies Rifle Meet 2024. Yan eh. Pride of San Fernando, Bukidnon. Okay, Ber. Ilang taon mo rin pinangarap na maging champion bago ang naging champion? Pag lipat ko dito, sir, 2017 ako na organic. So, nakipag-elimination ako, sir, para Singapore. I-arm din, sir. Hindi ako pinalad. Pang 12 ata ako nun. Tapos, 11 lang yung kunin. Kasama na yung neutral officer doon. Hindi ako pinalad. So, tuloy pa rin. Kasi, dati sir, hindi ko alam na may ganito palang unit ang Army na lumalaban sa international competition. Nung dumating ako dito, talagang pinangarap ko na mapasali sa grupo ng shooting contingent. Kasi sa 8IB, sige nga, kasi alam ko naman yung setup ng 8IB. Yung dati doon sa may cemetery yun, sa may Maramag yata. Dati doon din kami, na-opcom kami sa inyo eh. Pero saan mo na-discover na, talent ko to? Nung 2013 po, kami, nag-BOA. Tapos nag-conduct ng record firing yung MTC. So, na-perfect ko yung record. Tapos, 2016, nag-conduct ng PAMAE for the purpose ng hosting natin ng ARM. Nasama ako sa, sa contingent ng Port ID na lalaban sa PAMAE. So, doon ako na-select sa mapa-assign dito. Tapos doon ko rin na-discover yung talent ko na may magaling din pala ako. kasi di ba overall champion ka, buong ASEAN to eh. Ano ba ibig sabihin ng galing niyan? Yung mga tipong, sige nga, kaunting yabang naman ng kaunti, ikaw naman eh. Oh, ano yung tipong magaling talaga ako? Yes, sir. Magaling talaga. Kasi nanalo eh. Tapos nung 2017, hindi ako pinalad. Nung 2018, nakipag-elimination naman ako. Doon na po ako nakapasok. Laban kami sa Malaysia. First ARM ko yun, Malaysia, 2018. Kami nun? Silver overall team ng rifle. Tapos, after nun, 2019, ARM sa Indonesia, napasama na naman po ako sa lalaban. Doon yung first overall individual ko, sir, sa Indonesia. Lupit, ano? Sige nga, isa-isahin nga natin. Ano yung mga events na nabanggit na kanina ni Master Taganait pero galing sa'yo na champion ngayon at saka nag-champion na pala. Pangalawang champion mo na pala ito ng ASEAN. Yes, sir. Pangalawa. Hindi talaga ng San Fernando boy, ah. Di ba? Explain mo nga ano yung mga events na yon na yung bawat yung stages ba ang tawag doon sa rifle. Ano yung mga yon? Ano yun, sir? Yung match 1 na tinatawag namin, sir. Rundown yun, sir eh. Rundown. Galing ka ng 10 meters, 400 meters doon yung firing line. Pero magsa-start ka ng 10 meters kasi tatakbo ka. Pag takbo, dapa,
ano lang yun, seconds lang yun. Dapat ma-deliver mo yung 4 rounds. Kasi pag hindi mo siya ma-deliver, yung machine, tutumba, hindi ka na makakaputok. Pagkatapos mo ng putok, prepare, next distance, 300. Takbuhan na naman yun, 45 seconds. Takbo ka ng 100 meters, then deliver ka na naman ng 4 rounds. Tapos, after nun, prepare ka na naman, takbo ka ng 200 meters. Ibang posisyon yun, sir. Sitting lang yun, yung 200. Kasi yung 400 tsaka 300, prone position po. Prone position ang 400 at 300. Opo. Yung 200 sitting na. Sitting. Tapos pag deliver ka na naman ng 4 rounds, pero mandatory po yun na mag-change mag ka. Kasi every magazine, 10 rounds lang yung laman. So, deliver ka ng either one bullet, pagputok mo, pwede kang mag-change mag, pwede rin na i-deliver mo yung 2 rounds na natira bago ka mag-change mag. Basta mandatory siya na mag-change mag ka. Tapos deliver ng 4 rounds sa 200 meters, takbo ka na naman papuntang 100 meters sa sitting position. Kneeling position siya. Kneeling position. Kneeling. Deliver ka ng 4 rounds. Then, pagkatapos, takbo ka sa 50 meters, snapshot siya. Baga pagdating mo sa firing line, kasipat ka na, biglang tatayo yung target, sir. Dapat ma-deliver mo siya within 3 seconds. Boom. Boom. Tapos, tutumbak agad yun. 4 na beses na ganun po yung gagawin sa 50 meters. Iba-ibang target, siyempre. Pareho lang yun, sir. Pero, Tatay ulit. kusang natutumba kasi yun, sir. Mm. Pag hindi mo siya naputukan, minus 5 ka na kaagad. Yun, sir, yung match ng rifle. Saan mo talaga sila nilalamangan? Saan sa state, sa ano na yan, match na yan? Ang critical kasi dyan, sir, yung malayuan eh. Pag nakuha mo yung malayuan, Yung dalawang 400, 300. opo, lamang ka na dun. Pag nakuha mo yun. Pati 200, critical yun kasi mag-cheese mag, sir eh. Pag nag-cheese mag ka, may delay, mag-reposition ka pa. Karamihan dun natutumbahan. Bilisan na lang nila para hindi abutan ng oras. Sa 400, anong groupings mo? Gaano kaliit? Mga ganyan. Sir. May pakita mo dito sa screen natin. Mga 4 inches. 4 inches, 4 rounds, Yes, sir. 400 meters. 4 Tumakbo ka pa niyan, ha? Yes, sir. May takbo pa yun. Bangis talaga eh. 300, anong groupings mo? Halos pare-pareho lang, sir. Pare-pareho lang siya. Minsan 3 inches, minsan 4 inches. Talaga. Pero yung tama ko dito, sir, ngayon, nung nag-champion ko, yung 200 meters ko, sir, yung pinakamaganda. Halos 1 inch lang siya. Oo, 4 na bala, 1 inch. Sir, 4 na bala. May change mag pa yun. Yes, sir, may change mag kayo. Tindi talaga, no? Ang tindi talaga na, no? Yes, sir. Bata ka, pumuputok ka na. So, pag sundalo, saka mo lang na-discover rin yung talent mo. Sir, nung nagsimula akong nakapuntok ng baril nung kapgo ako, sir. Nagkapgo ka. Yes, sir. O, sige, ikwento mo nga. Kasi kanina, si Albes, dati siyang, lahat naman nag-striker eh. Pero ikaw pala, nag-capgo. Baka napuntahan ka pa yung detachment mo. Kasi kami yung pag-alagala doon na Port Company noon sa, Ano yung feeling mo na, at least para ma-inspire, hindi lang yung sundalo, kundi sambayanan. Kasi, i-explain muna natin kung ano yung CAFGO, and then ngayon sabihin natin na yung isang dating CAFGO, 2-time AARM individual champion. Example nga, ano ba yung CAFGO at bakit ka nag-CAFGO? Kasi, sir, eh. Nung high school ako, idol na idol ko yung sundalo.
gustuhin ko mang mag-aral, pero parang sa hirap, hindi ko na pinilit yung magulang ko na ano. Kaya, last option ko, sir, nangarap ako magsundalo talaga. Nag-training ako ng Capgo, pag-graduate ko ng high school. Tapos, nung time na nag-organize yung 403rd Brigade ng Special Operation Group o SOG under ni Major Canatoy nung siya pa yung S3 ng 403rd Brigade. Nag-volunteer ako na mag-SOG. Pagdating namin doon, yun, organize. Tapos, pinalad kami, sir, na naka-encounter, naka-score kami noon. Yun yung naging susi, sir, na natupad yung pangarap ko na maging sundalo. Sige, sample mo na. Hindi ko alam kung magkano SA noon, pero magkano ba yung sweldo? O, kasi ang binibigay lang naman sa'yo yung SA ng sundalo. Magkano noon, nung panahon mo? 2,790, sir. 2,7? 2,790. 2,790. Di ba? Kasi AARM two-time individual champion rifle, dating Capgo, 2,790 ang monthly niya dati. Pero dahil sa kagustuhan niyang magsundalo, nag-volunteer nga na, yun nga, sumama sa operation. And then normally kasi, di ba, pag naka-score, na-enlist. Yes, sir. So doon ka na-enlist. Opo. Sa tulong ni Sir Canatoy, tsaka ni yung Brigade Commander nun si Brigadier General Gapos. Sino? Gapos, sir. So, nung makapasok ka, pero nung Capgo ka, hindi, alam mo na ba na magaling ka bumaril? Hindi pa po. Hindi pa. So parang, ano pa, di ba? Hindi naman kanong kadami yung binibigay na bala sa inyo para mag-practice, di ba? Kontrolado naman yun. So, kontrolado yon. So, ibig sabihin, pag private mo, nung sundalo ka na, kailan mo nalaman na magaling nga akong bumaril? Nung nagre-record pairing kami, palagi ko siyang nape-perfect, sir, eh. Na-record pairing. Kaya siguro na kuha ako sa contingent ng pamain ng Port ID. Kasi yung record ko sa marksmanship. Perfect talaga? Perfect. Ano ibig sabihin ng perfect ba? Ano, example nga, kasi sa mga nanonood na hindi pa, hindi... Halimbawa, yung bala na ipuputok mo ay 50. So, lahat yun tatama sa target. Kasi iba naman yung standard ng record pairing lang kay man yun. Hit miss lang man yun. Pag tumama siya sa target, automatic hit na yun siya. Dito kasi sa ARM, B ang labanan eh. Ano, no? B, sir, B. Yung pinakagitna. Dapat doon mo papasukin yung yung bala. So, nung alam mong may talent ka talaga, yun na. Yun na, sir. Nangarap ka na. Oo, sir. Pinangarap ko na yung nakilala ko sila na Master Rizano noon. 5 times overall champion din yun. Sabi ko, maging inspirasyon sila sa akin. Sila Sir Christy. Talaga, ang daming na nung mista ko na yan, Ranger Gani Christy, Ang dami pala niyang na-convert talaga sa mundo niya. Sila yung time dito, sir, nung dumating kami eh. Sila Sir Christy. Sila Master Rizano. Yun. Magagaling na magtuturo sa amin. Pagpasok mo dito, talagang ang pangarap mo na noon, itatayo ko yung bandila ng Pilipinas. Okay. Yes, sir. Sabi ko, matutunan ko rin kung ano ang mga narating nila, mararating ko rin yan. Disiplina lang talaga sa sarili. Ano yung mga ginawa mo rin na disiplina sa sarili mo para, double champion ka na eh? Una, sir, nung pagdating ko dito, grabe kalakas ko sir. Sigarilyo. Ininto ko yun, sir. Inom. Umiwas ako sa inom. Talagang disiplina talaga sa sarili.
Tapos, kahit nung nag-COVID, siyempre na parang nahinto yung practice nun kasi walang laro. Ang ano ko, mental. Pinapalakas ko yung mental. Paano? Piniperform ko yung kahit hindi ako tumatakbo sa range, pero sa isip, niraran ko siya. Kung anong ginagawa ko sa pairing range, bago ako matulog, nagpe-perform ako sa utak lang. Tapos pag gising ko naman sa umaga, ganun din, perform. Na utak lang, hindi ka tumatakbo, hindi talaga. Hindi siya, nakaganon lang ako, parang nagmamantra siya. Niraran ko yung practice. Hanggang ngayon, sir, yun yung ginagawa. Yun ang discipline mo. Gaano kalaking tulong nun sa'yo? Yung bilang isang champion na champion ka eh. Gaano kalaking tulong nung gano'n na mental lang, hindi ka gumagalaw eh. Pero na-experience mo yung gagawin mo eh, di ba? Gaano kalaking tulong yun sa'yo? Pagdating kasi sa actual na competition, kusang gagalaw yung mga mga kamay, kung saan siya dapat tatapon kasi may mga positioning. Pag nasanay kasi yung utak mo na niraran mo siya sa utak mo, parang kinukuman niya yung mga muscles mo na ganun ang gagawin. Pati relaxation niya, mo sa utak. Malaki talaga ang tulong ng mental pag palagi mo siyang ginagawa. And ano naman yung dala-dala mong imposible rin di ka nalulungkot din, makauwi ng Bukidnon. Layo-layo, nga dito, galing sa Tarlac sa Bukidnon. Pero, yun nga, hindi ka nakaka-uwi basta. Nakakailang uwi ka kada taon? Isa lang, sir. Ni-explain mo nga, kasi kuminsan di maintindihan din ng ating kababayan, lalo na yung mga, di ba, sundalo sa hulo, 2 beses makauwi ng isang taon, masaya na eh, di ba? Ikaw, 1 beses lang talaga umuwi isang taon. Isa lang, sir. Kasi kailangan ng sir sakripisyo. Pag may pangarap ka na gusto mong abutin, yun yung magiging ladder mo, sir eh. Kasi andun sa taas yung goal. So, ito yung kailangan mong pagdaanan. So, tulad sa akin na malayo, sakripisyo talaga. Kung gustong manalo, sakripisyo, practice. Bawasan yung, uuwi ka ng 10 days. Yun yung... May pamilya ka na? Meron, sir. May anak ka? Meron, sir, 2. Buti naman... Dinala ko dito, sir. Nandito na sila. Kaya medyo... sir. Last year, sir, dito na. Dito na, finally, last year. Pero nung mga unang taon mo dito, talagang sakripisyo. Sakripisyo talaga, sir. Buti nakilala ka pa ng anak mo na pag umuwi ka, di ba? Ganun yun di ba? Ang anak ko, sir, pa lang. 1 year pa lang. Okay. Kambal. Okay kasi back-to-back champion ka ba? 2023 ka ang champion o 2024 ngayon, di ba? Kailan ka naging... 2019. 2019? Tagal din pala na naputol yung mo. 2 taon na walang sir eh. Ay, 20. Dahil sa COVID. Nag-resume kami, sir, 2022. Vietnam. Overall champion naman kami noon sa team. Sa pistol? Rifle, sir. Sa rifle. So, nakailang overall champion ka na sa team? 2, sir. Vietnam tsaka ito? Yes, sir. Nakailang overall ka na as individual? 2 rin, sir. 2? 2, sir. Bangis Di ba yun yung di ba? Kasi kung looking back, alam ko naman buhay ng Kapgo detachment, utos-utosan ka lang doon di ba? Tapos ngayon, makita ka ng mga kadre mo dati ba, pero na ngayon, champion. Di ba? Sabi nga nila, sir, ang layo na ng narating. Kasi dati, Kapgo, tapos naging sundalo, tapos ngayon, panlaban na ng Pilipinas. Oo nga, kasi I hope may mga bata na manonood, lalo na yung mga Kapgo ngayon na, kaya pala. Para, di ba na... Sir.
Actually, sir, nung nakapasok ako ng enlisted, halos mga kabats ko, sir, na ano eh, na Capgo, nag-apply din sila, sir eh. Hmm. Halos na rin sila ngayon, na sundalo na rin. Kami talaga yung unang nakaano doon, nakapasok, kaya sunod-sunod na eh. Parang, kaya pala. Kaya pala. Kaya pala. Hindi, ngayon, kaya pala. Kaya mo nagsundalo. Pero ito ngayon, kaya mo pala mag-champion. Oh, sir. Ito ang ano talaga. Malupit talaga. Kasi Yeah. hindi ko lubos maisip na ganito pala yung marating ko. Totoo lang, di ba? And sana, hindi, ikwento mo nga kung anong klaseng, alam ko yung San Fernando di ba? Ang layo. Pero ngayon, sementado na yata eh. Oh, sa simentado. Pero alam ko gaano kalayo talaga ng San Fernando. And then ikaw ngayon, buti nga, may YouTube ngayon, makikita ka ngayon na, wow, San Fernando, double 2 times champion ng AARM na hindi mo lang alam na, ay, 10 bansa yan. Sir, Tinalo mo. mahirap din kunin yun. Kasi marami. 40 na selected shooters na puro magagaling yan. Hmm. Ilalaban. Kasi hindi naman ilalaban ng bansa nila yan pag hindi magaling eh. Kasi apat na shooter, rifle shooter per country, di ba? 10 countries, so 40. Okay. So, kung nakikita mo yung mga kalaban mo, di ba? May Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia. Ano yung tinitingnan nyo? Ito, Capgo lang to dati. Bagbag, di ba? Ano yung feeling mo pag nakikita mo yung mga kalaban mo? Ano sir eh, kasama yun sa mind cheating ko eh. Ano? Paano? Na hindi ko sila pinapansin. Mm. Sinasabi ko sa sarili ko na magaling din ako. Nag-practice din ako. Prepared ako pumunta dito. Kaya wala akong pakialam sa inyo. Yun yung sinasabi ko. Yan yung ano mo. Oh, sa isip ko lang, sir. Pag tinitingnan ko sila, wala akong pakialam sa inyo. Tatalunin ko kayo. Pero sa isip ko lang yun, sir. Pinapractice ko rin sa isip ko na gano'n. Kasi, pag hindi ka kasi naggawa ng pangpakalma sa isip, papasukan ka kasi ng mga negative eh. Mga negative parang Meron bang competition ka na rin na medyo pinasukan ka ng negative, naunahan ka ng negative? first time ko sir nung ano sa Malaysia. Paano? Paano nangyari yan? First time ko maglaro noon eh. So doon pa lang sa Marshall Bay parang nakaramdam ako ng kaba. Normal naman talaga ang kaba pero iba talaga 'yon. Pinawisan ako. Unang salang. Pero nung pangatlong salang na kasi yung laro nun sir ano pa eh. 3 match pa yun eh. Mm. Medyo kumalma na. Nawala na yung nervyos. Ngayon, ano na, hindi ko na iniisip na ganito yung i-scorein ko, dapat ganito yung makukuha ko para manalo. Wala na yun sir, hindi ko na iniisip sa sarili ko yun. Ano ngayon ang utak mo? Ano lang, kung ano yung practice ko, ito lang ang i-perform ko. Kung ano yung practice score ko, yun lang ang kukunin ko. Hindi na ako nangangarap na tataasan ko pa kung ano yung practice score ko. Mm. Kasi, ano eh, parang bihirang mangyari yun na ito lang yung pinapractice mo, tapos gusto mo iangat pa yung score mo. Samantalang sa practice, hindi mo nga nagagawa. Kasi pag ganun kasi gawin mo, may ano ka eh. May Medyo, negative na magiging effect yun, sir, sa katawan mo. Either gigil ka. Ngayon, ano lang, relax lang. Parang nagpa-practice lang. Practice. Nung control practice namin, sir, yung score ko nun is, yung dito, sir, 95. Pero isang match lang yung balda ko, 400 lang. Down 5. Doon lang ako nag-down. Kinabukasan sa actual, ang inisip ko, hindi actual. Correction lang to sa puto ko kahapon. Ito yung correction ko.
Pag-perform, ayun, lumabas yung score. Kasi pag isipin mo kasi sir na siguraduhin ko to kasi laban na to. May chance kasi sir na bababa yung Manggigigil ka. may chance na bababa yung performance. Mm. Overthinking tawag doon sir. Hindi kasi ito yung mind of a champion tayo. Nagkukwento ka ngayon ng mind of a champion na I hope maraming Sir. matututo kasi sa'yo sa ginagawa mo because hindi naman basta-basta kinukwento yung ganitong mindsetting ng isang champion and siguro hindi lang naman sa sport mo ito kahit sa ibang sport Sir. kung gamitin nila yung ganito maari maging champion din sila, di ba? Ano pa yung ginagawa mo na sa tingin mo naiiba ka rin dito sa sport mo? Ano talaga, huwag mo talagang kalimutan yung divine intervention talaga. Magdasal talaga. Ako bago matulog, mind-sitting, tapos dasal. Pas gising ng umaga, dasal, tapos mind-sitting. Ganun talaga yung ginagawa ko. Kasi lahat ng tao na lalaban, puro magaling yan Kung sa prinsipyo ko sir, kung sino yung malapit sa Panginoon, sa kanya talaga ibibigay yung panalo. Yan Wow. yun yung ano ko sir. Tested mo yan? Yes sir. Dasal talaga. Maraming magaling, pero mahina sa spiritual. Mahina sa Panginoon. Minsan hindi bibigay sa kanila yung pagiging champion. Napaka-importante ng dasal. Kasi ikaw ngayon double champion. Kung mag-champion ka pa, yun na. Yes, sir, 3 times. Wala pa nakakuha nun, di ba? Na Meron sir. si Master Rizano? Master Rizano, 5 times yun sir. 5 times ba nag-champion si Master Rizano? Nag-retire na ba siya? Retire na sir. Hindi pala si Master Rizano. Naka 5 times siya. Matindi din yung sir. Manalangin. Matindi din yung magdasal. Ganun ba? Kaya ganun yung tingin ko sa kanila noon. Sige, nakikiramdam na ako sa kanila Ano ba itong ginagawa ng mga tao na to? Ganun pala. Mag-practice, focus. Pero ang hindi ko lang nagaya sa kanila sir, iba kasi si Master Rizano mag-mindset. Kasi hindi mo siya pwedeng guluhin. Kumbaga pagalitan ka ron pag dinisturbo mo. Ako naman sir, iba. Hindi ako focus mag-mindset. Dinadaan-daan ko sa tawa-tawa. Ganyan. Kailan ka nagma-mindset? Pag bago matulog sir, tapos pagising. Tapos 30 minutes bago ang laban. Mindset ka na yan? Mindset na pasada lang. Mindset meaning hindi ka na madistorbo nun? Hindi. Talagang yun na? Yun na sir. Niraran mo na sa isip mo. Tapos yun na yun. Pangpakalma ko, ginagawa kong bula-bula ko sa mga ibang country. Bula-bula ko sila. Nadandaan ko sila sa biro. Pero sinasay-ops mo na rin sila. Oo, sir. Dinisaya na psy-ops, di ba? Alam ka may style lagi dyan Di ba? Binobola mo na rin sila dahil sila ay madidistract. Ikaw hindi ka distracted Yun yung yun yung paraan ko sa pagtanggal ng nervyos. Kasi meron talagang nervyos hindi maiwasan. Ngayon, bilang advice mo sa mga ngayon, KAFGO o mga nangangarap magsundalo o maging KAFGO and mga kabataan, galing sa isang two-time individual rifle champion sa AARM na dating KAFGO, anong masabi mo? Para sa akin lang, huwag tayong mawala ng pag-asa na tuparin yung pangarap natin. Kasi lahat tayo dumaan sa lalo na sa KAFGO. Mahirap. Pero kung may pangarap ka, talagang magsisikap ka talaga.
kuha ka ng mga inspirasyon. Halimbawa, may tinitingala ka, gusto mong maging ganyan. So, dapat una dyan, hilingin mo sa Panginoon na ibigay sa'yo yung pinapangarap mo. At huwag mong bibitawan kung sakaling may tsansa na makapasok. Lalo na ngayon, medyo mahigpit yung ano sir yung seleksyon. Tuloy lang sa pangarap. Kasi pag once na bumitaw ka, wala na. Parang bumigay ka na. Yun lang. Siguro, pagiging kapgo, sunod lang, sunod. Tapos, may pagkakataon na maka-apply, apply. Malay natin. Kayo na yung susunod sa akin na maging two-time champion. Hindi natin ang buhay. Maliit lang ang mundo. Baka mag-abot-abot din tayo dito na, uy, ito pala yung kasama ko dati na patambay-tambay lang. Tapos, naging kapgo. Tapos, naging sundalo na rin. Tapos, makita na namin dito na sila na pala yung mga susunod na henerasyon, na mga giging shooter din. So, wag nating wag kayong mawalan ng pag-asa. Ganun na, sir.